Ngayon ay magluluto tayo ng tinola. So, simple lang yung ingredients natin. Magigisa lang tayo. So, meron tayong luya, sibuyas, bawang, tapos meron tayo for our gulay, meron tayong sayote. Tsaka mamaya pipitas tayo ng malunggay sa likod bakod. Yan yung advantage natin sa tinola. Lagi tayo may free na malunggay. And syempre meron tayong chicken. So, sisimulan natin sa paghihiwa ng luya. Yan. So, itong tinola, very famous dish siya sa buong Pilipinas. In fact, ito yung one of the oldest recorded Filipino dishes kasi nasa nobela siya ng ating pambansang bayani, Jose Rizal. Natandaan nyo ba yon nung nagkaroon ng piging at naghain ng tinola? Ayan, di ba? So, lahat ng nagdaan sa high school, alam yan. Kaya, kung nakabasa kayo ng Noli, El Fili, ayan. So, somehow may recollection kayo nung pagkakataon na ibinida ng ating bayani ang putahing tinola. O, di ba may touch of Philippine history pa? Ayan. So, yung flavor ng ginger ay isa sa dahilan kaya masarap ang tinola. Yan, kahit nagmamadali kayo at mabilis ang buhay sa ngayon, masarap pa rin yung home cooked meal. Kasi na-adjust mo yung flavors at saka sure ka dun sa ingredients. Na may quality yung ingredients. Kaliwete ka rin ba? Kaliwete ako eh. Kaya ganyan ako maghiwa ng bawang. Medyo hindi ba conventional. Yung iba, pag marami yung bawang, nilalagay nila sa isang garapon. Tapos sinishake nila hanggang matanggal yung balat. Try nyo minsan, na-try ko yun. Kinailangan ko ng maraming garlic, umubra naman. So, tingnan natin dito. And then yung sibuyas natin. Babalatan mo muna siya. Bigyan mo siya ng konting hiwa. Yan, humiwalay na. Malaking advantage marunong magluto kasi hindi ka mapapamahal masyado. Lalo na kung nandito ka sa place na kagaya sa amin, ang mahal ng mga bilihin. So, magandang marunong ka magluto. Tapos, pag hindi mo naubos, refrigerate mo lang. Makakain mo uli siya for the next days. Sa mga ibang lugar, ang tinola ay sinasahugan ng papaya. Yun yung original. Yun yung talagang masarap. Pero wala kaming aning papaya ngayon. Dito sa likod, walang tubo pa yung papaya. So, meron tayong alternative, yung sayote. So, gumamit tayo ng malaking kawali kasi nga may soup yung tinola natin. And gusto natin na mahalo-halo natin siya and ma-achieve lang natin yung kung ganito yung gawain natin. So, unahin natin yung luya.
Then susunod natin yung bawang. Tapos yung sibuyas. Tapos, syempre, hinugasan na natin yung manok. So, ilalagay na natin siya. Yan. So, iwasan natin yung magkakapatong para pantay yung luto. Yan. So, alam nila kung ba't malaking kawali ang ginamit natin. So, palalabasin natin yung pieces niya. Mga after 5 minutes, babalik na rin natin. At habang hintay natin maluto yung isang side, pwede tayo maglagay ng seasoning. Yung tandem ng salt and pepper. So, na-absorb ng manok yung flavor ng aromatic. Ng sibuyas, bawang, sa kalina. Ayan. Ito yung part na hindi mo mamadaliin kasi nga dito nag-develop yung flavor. And this time, dahil binaliktad na natin siya, lagay na natin ng siguro mga 2 tablespoons ng patis. Pa natin siya for 5 minutes pa sinawin natin yung, palabasin natin yung flavor ng chicken. A few minutes later. Yung pag hindi nahilaw yung kulay niya, pwede na natin siyang dagdagan ng water. Okay lang. And then, for extra flavor, pwede nyo siyang lagyan ng isang cube. Bouillon cube. Spell bouillon. Cube na lang. So, yung flavor ng patis at saka nung
bouillon cube ay magmimix yan sa soup at doon sa manok. And so, medium fire na lang naman tayo. Siyempre, babantay-bantayan nyo rin. Huwag nyong pababayaan. Let it cook for 20 minutes. One eternity later. So, ito na nga mga beshi, yung ating manok. Kita nyo siya. Yung kulay ng sabaw niya ay masarap na. Dagdagan pa natin ng pampasarap na gulay na sayote. Or kung meron kayong papaya. And lulutuin ito siguro ng mga 2 minutes, 2 to 3 minutes. Pagkatapos, lalagay natin yung malunggay and then lutuin. Takban natin siya ulit for 2 minutes. So, dahil paluto na nga yung ating sayote, pwede na natin ilagay yung ating hinugasan at tinistis na malunggay. Ayan. Packed with vitamins and minerals. Yan. Another 2 minutes and that should be done. So, ayan mga besh, luto na po yung ating tinola at makikita nyo yung ating gulay, manok. Yan ang malunggay natin. So, tikman na natin siya ngayon. Kuha tayo ng manok na may sayote at saka malunggay. So, mainit na mainit to besh dahil bagong luto. So, actually, itong tinola is kahit may babies kayo, yung pwede nang mag-mash ng sayote. Very, very nutritious to. So, try this one with your kids. And maganda rin masanay sila lumalaki na kumakain ng gulay. So, it's smoking hot. Tikman natin. Malutong yung sayote. Manamis-namis siya. And then yung soup. Ayan. Makahuli mga aso sa labas. Gusto na rin nila ng tinola. And the meat with the malunggay. Ayos mga best. Success ang ating pagluluto ng tinola ngayon. And I hope you try this at home. Again, masarap pa rin yung lutong bahay. And mas healthier pa for you. Budget friendly pa. See you sa next cooking session natin. Bye, Beshi.